Sa Ilocos Sur naman, nilamon ng malalaking alon na umabot sa halos 10 talampakan ng taas ang mga bahay na malapit sa dagat matapos masira ang seawall doon. 10 ang nasaktan sa naturang insidente. May news to go si Dante Perelio. Dante. Yes, Kara, matinding takot ang naranasan ng mga taga-barangay San Pedro sa may Narvacan, Ilocos Sur matapos lamunin ng dambuhal ang alon ng kanilang mga bahay. Kara, ito na lamang ang natira sa 5 bahay na hinampas ng malalakas na alon Lunes ng madaling araw. Mistulang dinemolish at di na pwedeng mapakinabangan pa matapos tamaan ng storm surge. Nasira kasi ang seawall rito kaya pumasok ang alon at inabot ang mga bahay. Lumambot at nauka ang pundasyon nito at bumigay ang konkretong sahig, kaya tuluyang gumuho ang mga bahay. Aabot naman sa 10 ang nasaktan sa insidente. Naghahanda na raw noon ang mga residente para lumikas nang biglang bumagsak ang kanilang tinutungtungan at natabunan sila ng mga semento at kahoy. Ayon pa sa mga residente rito, Kara, ngayon lamang daw nangyari sa kanilang lugar na tumaas ng halos 10 talampakan at lumapit pa ng may 30 metro ang alon sa kanilang mga bahay. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Mahirap talaga. Tignan mo yung tubig talagang malakas. Nakita ko lahat ng mga bahay dito na babagsak talaga. Natatakot-takot ko makita pag oras ng alas 5 ng umaga. Natutulog kami. Pagkagising ko nung tinignan ko sa dagat halos lahat yung mga puno ng nyug dyan natumba na. Sana bigyan ng pansin tong tabing dagat para yung mga nakatira rito wala nang pangamba, lalo na sa pagtulog sa gabi. Kara, ang pangamba ngayon ng mga taga-barangay San Pedro ay baka maulit ngang muli ang storm surge, kaya di na raw muna sila babalik sa lugar hanggat maaari habang hindi pa naayos ang nasirang seawall. Balik sa'yo, Kara. Okay, Dante, give us an idea. Yung nangyaring storm surge, ang nangyari ba ay nasira yung mismong seawall or lumagpas doon sa seawall yung daluyong kung kaya napinsala yung mga bahay? Nasira muna, Kara, yung seawall at the same time ay masyado nga ring mataas yung alon, kaya naging mas malakas o doble pa yung puwersa ng alon, kaya nga umabot sa kanilang mga bahay, Kara. Okay, Dante, gaano katanda na itong seawall na ito? At nasira na lamang siya. Matanda na ba itong seawall at marupok na yung pundasyon? Nung nakita natin yung seawall, Kara, hindi naman masyadong mataas. Kaya, kumbaga, kahit walang bagyo o mataas lamang o may gale warning, talagang mapapansin mo na talagang lumalampas yung alon. At the same time, ang sabi ng mga residente rito, ay may kalumaan na talaga yung seawall at marupok na nga yung konkreto. Siyempre, dahil tubig alat, ay kumbaga kinain na at naging corrosive na, kaya madali na rin nasira yung pinaka-seawall doon, Kara. At ano ang plano ng lokal na pamahalaan? Dapat siguro ayusin yung seawall na yan at mas pagtibayin pa. Ang sabi sa atin ng mga residente nung mismong araw na nangyari nga yung storm surge ay agad naman daw nagpunta yung kanilang mayor doon at nagsagawa ng ocular inspection. Sa ngayon ay wala pang malinaw na araw o petsa kung kailan sisimulan yung construction. Kasi yung huling beses na pumunta tayo doon, bagamat walang ulan at malakas na hangin, ay nakapansin-pansin naman na malakas pa rin yung alon, Kara. Maraming salamat sa iyo, Dante Perelio.